Dahil ngayong buwan ay buwan ng wika, ay pipilitin natin na Tagalogin lahat ang aking ipipreach sa umagang ito. Ang titulo ng aking mensahe, ang original na aking naisip ay parang isang verse na tunay na binabanggit ko sa inyo. Ito ay mahigit pa sa story ng isda. Pero ito yung nailagay kong title, Let Me Repeat It, It is more than a fish story. Uulitin ko, inuulit ko, ito ay mahigit pa sa isang story ng isda. Natapos na natin ang libro ni Jonah at ating naintindihan ang nilalaman ng napakaganda na book ng Jonah. At sa aking introduction sa librong iyon ay sinabi ko na ang mundo ay tinitingnan ang libro na iyon na ito ay isa lamang story ng isang malaking isda. Pero habang dumating ang mga linggo na ito ay ating pinag-aaralan, ating natutunan, marami tayong nakuha, marami tayong nalaman na ang Book of Jonah, ang libro ng Jonah ay hindi lamang isang story na itinuturo sa mga bata sa Sunday School at naintindihan o nalalaman ng mundo na ito ay isang story lamang about isang malaking fish na kinain si Jonah at si Jonah ay dinala ng malaking fish sa Nineveh upang siya ay ikalat ang salita ng Panginoon. Mga isang century o mga 100 taon after na si Jonah ay pumunta sa Nineveh at ikalat ang salita ng Panginoon. At ating nakita sa libro ni Jonah na ang response ng mga tao ay positibo. Sila ay, according sa book ni Jonah, sa Jonah chapter 3, sa verse 5, ang mga tao ay nakinig sa mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Jonah at sila ay naniwala sa Diyos ni Jonah. Yun ang response. Ano ba yung response sa Tagalog? Ang tugon. Yan ang tugon ng mga tao sa Nineveh. At ito ay nalaman ng hari, again, muli, according sa Jonah chapter 3, at ang hari ay sigurado na pinakinggan ano ang naririnig niya sa mga tao at sa madali salita, sabi sa book ni Jonah, ang hari ay naniwala rin sa Diyos ni Jonah. Kaya ginawa nila ang aksyon na papatunay na sila ay nagsumasamba at kanilang inihahain ang tunay na kanilang pagsisisi sa kanilang mga masamang gawain. Iyon ang naging response. Ngunit may malaking nangyari according sa according sa Tagalog? Ayon sa libro ni Nahum. Tandaan natin, napakahalaga na makita natin, kaya ito ay mahigit pa sa story ng isda sapagkat hindi natapos ang istorya sa book ni Jonah. Mayroong part 2. At ang part 2 na yan ay ang libro ni Nahum. Hindi mo makukuha ang buong istorya ng kung saan nagtapos ang sinimulan ng Panginoon kay Jonah kung hindi natin mauunawaan at maintindihan ang libro ni Nahum. Kaya pagka yung naalala ninyo na ito pala ay isang istorya na mahigit pa sa malaking isda, magti-trigger ka agad ng isang papaalala sa bawat isa sa inyo na naiintindihan nating lahat
ang libro ni Jonah at ang libro ni Nahum. Good? Mabuti yun? Kaya pag naalala natin ang line na ito ay mahigit pa sa isang istorya ng malaking isda, sinisigurado natin na naiintindihan natin ang dalawang libro. Meron tayong kabisadong istorya sa matandang testamento, Old Testament. Tama ba yan? Old Testament, matandang testamento o lumang testamento. Lumang tipan. Ibig ko sabihin, bihira talaga sa atin ang malalim ang pagkakaintindi sa mga libro sa lumang tipan. Di ba? Pero pag naalala natin, sa MCBC, minsan ang preaching doon ay patungkol na ito ay istorya na malalim pa sa malaking isda. Kaya automatic, sa radar natin, alam natin ang istorya ng libro ni Jonah at saan nagtapos ang napakagandang istorya sa libro ni Nahum. Kaya mahalaga na malaman din natin ang panahon na kung saan ang dalawang librong ito ay nagkaroon ng relasyon, ng continuity. Yung continuity. Basta, yun na yun. Yung pagpapatuloy. About 100 taon ang nakaraan or kulang ng 100 taon. Yung iba sinasabi ay 150 taon, pero aking pinag-aaral na maigi yung period, basta yung period na yun, makikita mo na talagang hindi natin masigurado kung ilang taon exactly, but alam natin. Sa buhay ng isang tao na sabi sa Biblia, sa Psalm, tayo ay 70 taon at sa pamamagitan ng biyayang kalakasan, tayo ay pwedeng umabot ng 80 taon. Ibig sabihin, sa buhay lamang ng isang tao, may malaking pagbabago na nangyari. Ano ang nangyari? Pagkatapos na naging success, naging matagumpay ang Diyos sa pamamagitan ni Jonah na mapaniwala ang mga Ninevites, mga Assyrians, sa tunay na Diyos ng Israel. Mayroon nangyari sa haba lang ng buhay ng isang tao, may malaking istorya nangyari. Ano yun? Ito ang ating titingnan sa umagang ito sa introduction sa libro ng Nahum. Pagdating natin sa Kapitulo 2 at Kapitulo 3, makikita natin doon kung ano ang nakita ni Nahum na ibinigay ng Diyos sa kanya upang ito ay ipahatid sa mga Ninevites. Ito ang prophecy patungkol sa kung ano ang mangyayari sa Nineveh, sa Assyria. At iyan ay ang Book of Nahum. Okay. So tayo ay pumasok sa kailaliman ng introduction na ito. Nung kapanahunan na yon ay napakalakas ng Assyria. Siya ay nasa peak, nasa kataas-taasan ng kanyang power, ng kanyang kalakasan bilang isang empire. Kaya takot ang mga Babylonians, takot ang mga Egyptians, takot ang mga Medo-Persians, at mga nasyon na nakapaligid sa kanya. Dahil ganun ka-powerful ang empire. Kaya hindi tayo nagugulat kung ating babasahin ang Isaiah Kapitulo 36 hanggang 37 ay binanggit ni Rabshakeh o ang tagapagsalita ng hari ng Assyria na Sennacherib na sinasabi niya
sa mga taga-Juda, mga Israelita, na sabihin kay King Hezekiah, ang hari ng Juda, na huwag kayong magtiwala sa mga Ehipto. Umaasa kayo doon na kayo ay maisasalba ng mga Ehipto, pero walang sinabi mga Ehipto. Para iyang kayo ay sumandal sa isang yung ginaganon? Sibat. Sabi ni Rabshake, para kayong nagganon sa isang sibat at yung sibat na yan tutusok sa inyo. Ibig sabihin ay talagang mababa ang tingin, walang fear, walang takot ang Assyria sa Ehipto sapagkat mas malakas ang empire ng Assyria. At nung kapanahon na ito, ang Northern Kingdom ng dalawang kingdoms, ang North at saka South, ay na-captivate na, napasailalim na ng kingdom ng Assyria. Nawala na yung 10 tribo. Sila ay nawala na. At tinitingnan maigi ng empire ng Assyria ang natitirang parte ng kingdom na itinayo ni God sa pamamagitan ni David, ni Solomon. At iyan ay ang Judah. Talagang tinitingnan nila sapagkat gusto ng Assyria ng kabuuan ng lugar na yon ay masakop nila. Kaya ganun na lamang ang fear ng mga taga-Judah. Sapagkat alam nila na napakalakas, napakayabong ng power ng Assyria at darating yung time na talagang sila ay sasakupin ng mga Assyrian. Sapagkat ito ay part ng prophecy dahil sa katigasan ng ulo, ng puso ng mga taga-Judah ay sila ay sinabi ng Panginoon na kayo ay magiging captive. Although in the scriptures, hindi ng Assyria, kundi ng Babylon. Ang ibig sabihin, darating talaga at alam nila na darating ang panahon na sila ay magiging katulad na nangyari sa Northern Kingdom, ang 10 tribo, at sila ay magiging mga slaves. Mga slaves. So yan, inaay ng Assyria ang Judah. Ano ang nangyari? Matapos na sila ay maniwala sa Diyos ni Jonah, and then sa buhay lamang ng isang tao, meron na siguro sa atin dito na, marami na sa atin ang mahigit sa 70 taong gulang. Marami na rito sa atin. Si Deacon Al, Ate Betty ko, Ate Lily ko, si Nora. Oo. Biruin mo, 70 na, mag-add ka lang ng 30, 100 years na yun. So, maikling panahon. Kaya sinasabi ko, sa buhay lamang ng isang tao halos, magdagdag ka ng 20 years na bago ang paniniwala ng mga Assyrians. Nagkaroon ng disbelief, hindi paniniwala. Sila ay bumalik sa kanilang mga paraan. No, sa preaching natin ng Jonah ay na bigyan tayo ng anyo ng mga Assyrians. So sila ay malupit. Di ba? Talagang malupit. Hindi biro-biro yon. At maraming mga accounts na nabanggit sa atin ng mga nakaraang linggo kung gaano kalupit talaga itong mga Assyrians. Sila ay bumalik doon. Sabi sa Jonah, nang makilala nila ang Diyos ni Jonah, itinigil nila ang
masamang gawain, ang evil ways. Naging katanggap-tanggap sa Diyos ang pagbabago ng kanilang pamamaraan, pagbabago ng kanilang pagpapataguyod ng kanilang mga batas sapagkat nabago ang kanilang puso. Diba? Kung sila ay malupit sa tao, kung sila ay mga murderers, kung sila ay corrupt, lahat ng bagay na yon ay nagbago, kaya naging ganoon ang pagtanggap ng Diyos sa kanila. Ngunit bumalik. Sa haba lang ng buhay, na katulad ng buhay ng isang tao at idagdag mo ang 20 taon, sila ay bumalik. Bakit nagkaganon? Ito ang nangyari dito. No? Ito ang nangyari. Ito ay parang isang umiikot na bagay. Kung maalala ninyo, ang nangyari sa Nazi Germany, yung horror ng Holocaust, ito ay talagang masidhi, matindi. Parang mga Assyrian sila. Ako ay nagbabasa ng isang libro recently, kumakailan lamang, at binabanggit doon ang lupit ni Dr. Mengele. Naririnig niyo siguro si Dr. Mengele. Ang isang mataas na official ng Nazis sa Auschwitz-Birkenau na concentration camp. Ang trabaho ni Dr. Mengele ay gumawa ng research. Ano ba yung research sa Tagalog? Pananaliksik. Pananaliksik na ang babaeng buntes ay aapakan at titingnan kung ano mangyayari sa laman sa loob ng tiyan. Ang mga bata ay sasaksakan ng dye para daw malaman niya kung paano magiging kulay asul ang mata ng mga susunod na anak ng mga Nazi Germany. Kaya yung mga batang Hudyo ay sasaksakan ng dye ang mga mata. Ganun kalupit si Dr. Mengele. At titingnan din kung bakit ang dalawang kambal ay magkapareho at kanyang bubuksan ang lahat ng katawan. Ibig sabihin, ito ay typical na pag-iisip, gawain ng isang taong walang takot sa Diyos. At ganun din yung mga Assyrians noong unang panahon. Kaya nung matapos ang gyera ay nagsorry ang Germany dahil sa kasamaan ng kanilang ginawa, ngunit ngayon ay bumabalik. Marami sa kanila ang muli ay tinitingnan kung paano nila maaalis sa mundong ito ang mga Hudyo. So, ganun din ang nangyari doon sa Assyria. Nagkaroon ng reforma, tapos bumalik muli sila doon sa kanilang unang tunay na pagkatao. Ang puot, ang galit sa mga Hudyo. Nag-resurge, nanumbalik, nabuhay na muli, at lumabas ang tunay na katayuan nila. Kaya malaki ang nangyari doon sa istoryang ito. At ito ang nakikita ko mga posibilidad kung bakit nagkaganon. So maikling panahon, nagbago. Nanumbalik sila sa hindi pagpaniwala sa Diyos ni Jonah. Ako ay naniniwala, maraming mga ipokrito sa kalagitnaan nila nung sila ay sumunod sa agos ng mga tao na naniwala sa Diyos ni Jonah. At lalo na ang hari ng Assyria ay nagpakita ng paniniwala sa Diyos ni Jonah. Kaya ang mga liderato at ang mga cohorts ng Assyria ay ginaya ng maraming mga Assyrians. Hindi tayo nagugulat doon sapagkat alam natin ang puso ng tao. Ito ay maliwanag na ating pinag-aaralan sa ating Sunday School ngayon at sa ating pag-aaral in the past na ang tao ay ipokrito. Ang puso dahil sa kasalanan ay ipokrito.
Kaya niya magpanggap. Kaya hindi tayo magugulat kung bakit sa panandaliang panahon nanumbalik sila. Pangalawa, ang posibilidad na ang naging anak ng mga hindi naniniwala talaga, mga ipokrito, at naging anak ng mga naniniwala sa Diyos ni Jonah, ay mga anak na tumalikod. Ito ay nangyayari, mismo sa ating kapanahunan, na ang mga anak natin ay kahit nakikita nila sa magulang kung paano tayo nananampalataya sa Diyos, kung paano nahuhubog ng kagandahan at biyaya ng Diyos ang mga buhay natin, ang mga anak natin ay nahihiyang doon sa yakap ng mundong ito. Kaya sila ay tumataliwas, at ito ay isang malamang na pangyayari nung kapanahunan na yon. At ang pangatlo, ang mga natirang mga faithful, mananampalataya, noong time na yon, ay naging outnumbered. Sobrang dami na ang nagkaroon ng critical mass or malaking bahagi ng populasyon ay ganun na ang power, ang influensya, sapagkat malaking parte ng populasyon ay hindi naniniwala sa Diyos. Mas gusto nila ang kanilang ang kanilang lumang gawain, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagpapatuloy na pagpapakita ng power ng empire upang masakop ang lahat na nakapaligid sa kanila, at sa pagpapasakop na yun ay sa pamamagitan ng masamang paraan, kalupitan, na katulad ng ginawa bago naging naniniwala sa Diyos ni Jonah ang buong Assyria. Kaya bumalik kung saan man nagsimula, sila ay malupit. Talagang aksyon ng mga taong walang Diyos, walang binhi ng respeto sa tao. Wala. Ganoon ang Assyria. So yun ang introduction. Hirap sa Tagalog. Sa tao lang. Hirap, pero pinipilit natin, pero naintindihan natin, di ba? Naintindihan natin. Meron 3 tema talaga ang book ni Nahum, ang libro ni Nahum. So pagkatapos itong introduction na ito ay pangalawang yugto ng introduction sa libro ni Nahum. 3 bagay na tema ang bibigyan natin ng diin sa ating pag-aaral ng librong ito. Ang una ay yung tinatawag na hustisya ng Diyos. Hustisya ng Diyos. Pangalawa ay ang pagbagsak ng isang empire. What's empire sa Tagalog? Basta alam natin yun, empire. At ang pangatlo ay ang comfort. Basta comfort. Yun tayo ay binibigyan ng kalinga. Pagkakalinga, basta comfort, alam niyo na yun. Kung paano kino-comfort ni God ang kanyang tao, ang kanyang people, ang Judah. No? Remember, sabi ko kanina, natatakot ang Judah sapagkat alam ng Judah ang kapangyarihan ng Assyria. Napakaliit ng Judah. Di ba? Napakaliit niya at talagang kayang-kaya siyang sakupin ng empire na ito. So, iyan ang 3 tema. Iyan ang 3 tema. Sa ating binasa
sa Kapitulo 1, versikulo 2 at 3, ito ang sinasabi sa atin, na ang Diyos daw ay seloso. Talaga, hindi siya papayag na ipagpapalit siya sa mga Diyos-Diyosan. Alam natin yon, di ba? Kung talagang sa simula ng lumang tipan hanggang sa dulo ng bagong tipan ay maliwanag ang mensahe patungkol sa pagkaseloso ng Diyos na hindi siya papayag na siya ay pagpapalit sa mga Diyos-Diyosan. Maliwanag yon. Sinabi niya, ang Panginoon ay nag-avenge, gumaganti. At ang kanyang pagganti, ang kanyang puot, ay sinasabi diyan, ay nakatuon sa kanyang mga kaaway. At sinasabi din sa atin na ang kanyang puot sa kanyang mga kaaway ay sigurado. Dahil sabi sa versikulo 3 sa huli, hindi niya i-aakwit, hindi niya palalampasin, at hindi niya sasabihin na kayo ay aking i-akwit. Ang sinasabi niya, ang lahat ng aking kaaway na sinasabi ng Panginoon na wicked ay kanyang parurusahan. Ang ating Diyos ang kaisa-isa at siya lamang ang nag-e-execute ng kanyang puot. Tayo magkasala, sigurado ang kapalit ng ating pagkakasala. Tayo ay gumawa ng isang bagay na hindi alinsunod sa sinasabi ng Panginoon, siguradong ito ay may kapalit. Muli, maliwanag sa salita ng Diyos yun. In the book, sa libro ng Galatia, iyon ay binanggit. Ang iyong ginawa ay may kapalit, may resulta. Gumawa ka ng maka-Diyos na gawain, ang resulta ay maka-Diyos na biyaya. Gumawa ka ng isang bagay na hindi maka-Diyos, ang kapalit nito ay luha. Panandali ang kaligayahan, ngunit ang kasiguraduhan, dahil ito ay sinabi ng Diyos, ay luha. Pwedeng ang parusa ng Diyos ay mangyari kaagad. Ito ay umabot sa 10 taon, ito ay umabot sa 50 taon. Ngunit sigurado ang parusa ng Diyos. Alam nyo, sa sinabi ni Pedro sa na libro niya sa 2 Peter sa chapter 3, ang mga tao daw, maski magpasa hanggang ngayon, nung time na yon ay sinasabi na kinukot siya ang mga tagasunod ng ating Panginoon at sinasabi, nasaan na ang sinasabi ninyong darating ang Panginoon? Nasaan na? Kinukot siya eh. Magpasa hanggang ngayon, may mga taong kumukot siya sa atin dahil 2,000 taon na nakakaroon pero hindi pa dumarating ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi tayo nagtataka, may mga tao na katulad noong time ni na Pedro na nagsasabi, MCBC, ano yung sinasabi ninyo darating ang Panginoong Hesukristo? 2,000 taon na pero wala pa rin. Kinukot siya. Ngunit pinapaliwanag nga ni Pedro na ang Panginoon ay mapagpasyensya. Tayo ay magpasalamat na hindi pa dumadating ang Panginoon dahil kung dumating ang Panginoon noong 1970, ako ay hindi pa Kristiyano noon. Sigurado ako ay sa impyerno kung ako ay pala ay namatay noong 1970. Kung kayo ay namatay nung kayo ay 5 taon, ganun din, di ba? Sapagkat tayo nakakilala sa Diyos sa
yugto ng buhay natin, ako ay nakakilala sa Diyos sa yugto ng buhay ko, na ako ay halos sa 24 na taon na gulang. Mapagpasyensya ang Diyos, sapagkat sabi nga ni Peter, ang dahilan niyan sa versikulo 14 ng 2 Peter chapter 3, ang pagpapasensya ng Diyos ay sa kadahilanan na gusto niya ang kaligtasan. Iyon ang sinasabi ni Peter, dahil sa salvation. Pero ang mga tao ay tinitingnan na iyon ay kahinaan ng Diyos at hindi katotohanan ng Scriptures. Ganyan ang katayuan. Kaya ang binigay na papaalala ni Peter ay ang mga taong iyon, ang mga hindi naniniwala, ay ginagamit ang bagay na ito upang i-twist, baligtarin, baluktutin ang salita ng Diyos. Sapagkat hindi nila naunawaan, sabi ni Peter, na 1,000 taon ay isang araw sa Diyos. Kaya ang attitude daw natin ay tayo magpasalamat sapagkat mapagpasensya ang Diyos at tunay na magpasensya. Tunay na magpasensya. Pero, sa kalagitnaan na magiging pasensyoso ng ating Panginoon, darating at darating ang kanyang vengeance. Kaya, muli sa versikulo 3, sa huli, sa English, let me read verse 3. The Lord is slow to anger and great in power, and here, and will not at all acquit the wicked. Oh, bigat. Ano? Hindi daw. Ano ba yung acquit sa Tagalog? Ano? Pawalang sala. Hindi gagawin ng Diyos na walang sala ang wicked, ang evil. Pangalawa ay yung pagbaksak ng evil empire. Yan ang sinabi sa verse 14 ng Nahum. Ang sabi diyan, O Judah, keep your appointed feast. Verse 15, perform your vows, sapagkat ang wicked one shall no more pass through you. He is utterly cut off. Sinabi na dito, sapagkat ang Assyria ay hindi na daraan sa inyo. Totally, siya ay aking i-destroy. Iyon ay sinabi ng Panginoon, walang makakapigil sa hustisya ng ating Panginoon. Kaya iyon yung mensahe ni Nahum. Ang kanyang propesya kung ano ang mangyayari sa Nineveh. Kaya matindi ang nangyari sa Nineveh, sa Assyria. Talagang ang puot ng Panginoon ay ganong katindi, tinodo ng Panginoon ang pagsira niya sa empire na ito. Kaya walang nakakaalam sa halos panahon na napakahaba, 2,700 taon halos, walang nakakaalam kung nasaan yung lugar na yon ng Assyria. Kaya yung iba ay nagkakaroon ng doubt, totoo ba itong libro ni Nahum? Dahil walang nakakaalam sapagkat tinabunan ng history, ng kapanahunan, at walang nakikitang lugar kung saan, nasaan talaga yung Nineveh. Sapagkat ito ay natabunan ng sand, ng buhangin. At ito ay nakita lamang noong 1840s.
tayo'y nagpapasalamat sa matsatsagang mga siyentipiko, mga archaeologists na talagang nag-ubos ng panahon nila upang hanapin nasaan ang mga bagay na ito lugar. Nakita nila ang Assyria. Nakita nila kung nasa ng Nineveh. Isipin mo yun. Talagang yung puot ng Panginoon ay binuhos sa Nineveh at Assyria at ito ay tunay na tabunan, nawala, forgotten, at na-revive ang katotohanan ng istorya na ito, na nangyaring ito noong 1840s lamang. I think 1842. Kaya ang dami na nakuha mga artifacts na nagpapatunay kung gaano kalupit ang mga Assyrians, kung gaano sila kayaman, at kung gaano talaga kaeksakto ang sinasabi sa Jonah na aabutin ng 3 araw upang maikutan mo ang walls ng Nineveh. At kung gaano kalapad ang walls ng Nineveh, at kung gaano kataas ang walls ng Nineveh, iyan ay napatunayan magmula ng 1800s nang makita kung nasaan ang Assyria. And then finally, ang securing ng Judah, na hindi na daraan ng Assyria sapagkat ito ay aking ika-cut off. Aalisin ko sa face ng mundong ito. So sa ating konklusyon, ito ang aking gustong bigyan ng diin. Una, itong tiny na Judah. At pangalawa, ang mga nasyon at ang mga liderato ng mga nasyon ay nabigyan ng enough na paalaala or warning. Hindi lang paalaala, warning. Ang paalaala ay reminder. Ang warning ay babala. Babala. Sa story na Nahum at story ni Jonah, ang isang napaka-powerful na empire ang hinahamon ay isang napakaliit, tiny na kingdom ng Judah. Kung gaano ka-tiny ito, kung gaano kaliit, tingnan ninyo sa mapa, kung nasaan yung West Bank, at iyon yun. Halos ganong kalaki lamang yung nasyon ng Judah na tinitingnan maigi ni King Sennacherib, at ito ay aking gustong sakupin. Napakaliit. Bakit nangyari na hindi ito nasakop ng Assyria? Dahil ang kinalaban ng Assyria ay ang Diyos ni Jonah at Diyos ni Nahum. Well, katulad ng nilalaman ng history ng tao, tayo ay binigyan ng maraming detalye ng mga accounts kung ano ang nangyari sa mga past empires na ganun din ang ninanais. Napawiin sa face ng mundo ang mga Israelita at ang Hudyo. Diba? Narinig na ninyo minsan ang aking lecture tungkol doon sa anti-Semitism. Kaya kung ating titingnan ng history, ang empire ng Assyria ay hindi naging successful dahil ang kinalaban niya ay ang Diyos ni Nahum at ni Jonah. Ganun din ang nangyari sa mga Babylonians. Isang empire na tumalo sa Nineveh, sa Assyria, kaya nag-collapse ang Assyrian Empire
in 612 BC. Dahil sa mga Babylonians at katulong ang ibang nasyon, nagsama-sama sila at tinalo nila ang Assyria. Kaya ang Babylon ay naging isang powerful na empire. At alam din natin ang nangyari sa Babylon. Di ba? Noong 586 BC ay nag-fall ang Judah, nasakop ng Babylonia, ng Babylon Empire, naging captive sila sa Babylon for 70 years, ngunit sila ay nawala rin sa history. Sila ay tinalo naman ng Medo-Persian Empire. Ganun din, kung ano yung lupit ng mga Babylonians sa mga Israelita at mga Jews, sila ay nabura sa face ng earth. Sapagkat ang kinalaban nila ay ang Diyos ni Daniel, Diyos ni Ezekiel, Diyos ng mga taong pinili ng Diyos. At marami pa mga empires sa sumunod. The Medo-Persian Empire, ang Roman Empire, ang Ottoman Empire, the Russian Empire, the Nazi plan of having its own empire, the Third Reich, lahat sila ay bumagsak sapagkat ang kinalaban nila ay ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sila ay mga empire na masyadong mataas ang tingin sa sarili at hindi nila kinakailangan sundin ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At ang resulta noon ay katulad ng sinasabi sa atin ng Panginoon natin sa unang chapter ng Nahum. Ang Diyos ay mag-i-exact ng kanyang vengeance at puot sa lahat ng kanyang kaaway. Iyon ang nangyari sa lessons natin sa history. Sino kaya ang susunod? Sino kayang empire ang susunod? There will be. Sigurado yon. Sigurado tayo. Pangalawa, ang mga nasyon at ang mga liderato na nag-iisip na ang pagtingin nila sa sarili nila ay kaya nilang patakbuhin ang kanilang mga nasyon, mga bansa, sa pamamagitan lamang ng kanilang pagtingin sa sarili nila na sila ay matalino, mayabong ang pag-uunawa kung paano magpatakbo ng isang bansa at hindi ko kailangan ng Diyos. Kaya may mga nasyon na ang mga liderato ay malupit, ang mga liderato ay corrupt, ang sistema ay corrupt, sapagkat hindi sila kaiba doon sa kapanahunan ng Nineveh at ng Assyria. At other empires na sumunod na sila ay mga corrupt. Ito ay isang matinding warning sa mga nasyon at mga leaders na ang kanilang social injustices ay matindi. Ang economic injustices ay matindi. Hindi na tayo lalampas sa ating bansa, matindi ang social, political, and economic injustices na nangyayari sa ating kalagitnaan, di ba? At bukas ang ating mga mata, nakikita naman natin sa ating paligid, sa huling eleksyon, ay lahat tayo ay witnesses, nakita natin kung paano ang korupsyon ay talagang nangyari at lumalala ang korupsyon tuwing may eleksyon. At ang mga perang ginagamit ay pera ng gobyerno. Kung meron mang personal na perang ginagamit, ito ay babawiin. Kaya ganito ang sinabi sa sona ng ating presidente. Kasi alam ng ating presidente ang korupsyon na nangyayari sa ating bansa.
Ang Nahum ay isang libro na nagpabigay ng paalaala na may vengeance. Na kung ang isang nasyon at ang mga leader ng nasyon ay hindi maayos ang pagpapatakbo, ang nagsasuffer ang nasyon. Kaya ito ay isang matinding warning na sana ay ang wish natin, ito ay makarating sa ating mga liderato, sa ating bansa. Kaya ganito na lamang tuwing linggo ay tayo nananalangin sa ating bansa. Sapagkat kung hindi magbabago talaga ang puso ng mga nangunguna sa ating bansa at patuloy na ang ating Diyos ay kanilang babaliwalain, ang salita ng Diyos ay hindi nila pakikinggan, patuloy ang paghihikahos ng ating bansa at ng ating mga kapatiran. Mataas ang poverty index ng ating bansa. Ang sabi nga sa pag-analyze ng ating economic indicators, ang ating GDP, ang ating GNP, ang ratio ng ating income sa ating utang ay hindi maganda. At ang mga bagay na yan ay nasa sa kamay talaga ng nangunguna sa ating bansa, sa lahat ng sangay ng ating gobyerno, sa eksekutibo, sa lehislatura, at sa judiciary. Anyway, so ito ang introduction natin sa book ni Nahum. Next week ay bibigyan na ni Pastor ang chapter 2 at dito ay makikita natin ang mga detalye doon sa mangyayari sa Nineveh. Maraming salamat.